everyone! Happy Sunday! Kumapit kayo kasi today, may pag-uusapan tayong medyo malupit. Hello everyone! So, yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina sa intro, today may pag-uusapan tayong medyo malupit. Pasensya naman kung haggard, kakauwi ko lang kasi. Galing pa ako ng Manila, from Manila, dumiretso na ako dito sa Nueva Ecija. So, kaya medyo haggard talaga. So, katulad nga na nabanggit ko, no, kanina pa ako nagbabasa, nag-check ng Facebook at the same time YouTube. May isang trending video doon, yung laban yung battle ni Sinyo tsaka ni Shay. Si Shay yung cute na nagpi-flip top. So, medyo natapakan daw si Ann Mateo. Si Ann Mateo yun daw yung girlfriend. Sorry. Yun daw yung girlfriend ni Shay. So, I haven't watched the full video, pero napanood ko lang yung mga clip kung saan medyo natalakay nga yung tungkol kay Ann. So, yun. At yan yung pag-uusapan natin today, guys. Reacting to video dun sa battle ni Shay versus Sorry naman guys, antok lang, wala pang tulog, magda 24 hours na. So yun, balik tayo dun. So reacting sa video ng laban actually hindi naman yung buong laban, pero somehow portion kung saan nga nabanggit or natalaka yung pangalan ni Ann Mateo. So reacting to Shay versus Sinyo flip-top battle in 3, 2, 1. Puta, uchiya daw si Baba. Pag nagkasaringan yung mata mo, ang sagwa. Tinitira pa yung clothing. Oo, nagbebenta kami ng damit para meron silang masuot. Di naman sila tulad ni Ann eh. Kaya nagiging mabenta, walang saplot. Doon na nagsimula yan eh. Yung walang saplot. Tsaka napansin nyo ba? Puro mga dati kong linya yung pinupuna. Sige, ikaw na Battle King. Puta, biruin nyo, tapos na yung battle. Nire-rebat niya pa? Shay! Tangina, tunog pa lang pambakla na, mukha ka pang lesbi. Gusto mo pala ng cute name eh. Di mo ginawang girly o kaya lovely. Puta, Shay! Shinahi pa? Pero mas gwapo si Shay kaysa dito kay Sinyo. Kumbis ka yata sa pero gender. Pero mas magaling ito magsalita sa Sinyo. Kaya ang pagiging male mo, kaya wag mo nang itanggi, sir. Kaya ang pagiging male mo, mali. Supot lahat ng battle, di pa tuli. Kaya pala, trip na trip mo si Abra, si Apex at ako. Magaling kang pumili. Magaling talaga ito magsalita eh. Galing ka nga sa tamod ni Looney kasi meron ka pa sa labi. Puta lande. O siya, para maiba. Alam niyo po bang si Ann Mateo, nag-medic siya? O, dito na totoo, itanong niyo pa sa guys. kanya. Di ba medic siya? Medic siya. Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Kasi di naman bago sa'yo pag tinitira siya ng iba. That's hard. Kaya yung girlfriend mo, my God. Patitikimin ko yan ng special na nakatuwad. Puta, wala nang hubad-hubad, kadyot na agad. Long neck na burat ang ipapasok ko sa pek-pek niyang lapad. Babastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag. Ano, Brad? Di ba nasabi sa'yo ni Ann? Ex niya ako. Nakakatapos niya lang akong blowjobin nung nag-first kiss kayo. O baka siloso ka, bro. 3 hours lang naging kami. Yun lang kasi yung kasya sa budget ko. Kaya naman, talagang sinulit ko ng gusto. Nilamas-lamas ko yung yoga, bro. Sabay hawak sa magkabilang nipple. Puta, parang nag-yo-yoga ako. OMG! Bilib ako sa relasyon nyo. Nagmamahalang adik at pokpok. Bakit
Bagay na bagay nga kayo ni Ann. Isang runner at pawok. Mga buwok. Parehas pa kayong player, di ba? Mga gamers. Parehas pa kayong gamer, di ba? Mga player ng Dota. Kaya sanay na sanay ka na pag ginagambang siya ng iba. Pag naglalaro sila, si Ann puro cleavage yung pinapakita. Ito namang gagong to, mas malakas pa yung trash talk kaysa sa damage niya. Pero ang tanong, na first blood mo ba? Yung na first blood, yung na Baka virgin, mamaya diba? feeling godlike ka sa kanya, puro finger of death ka lang pala. I'm not sure. Kung yun, hindi ko Pero alam. seryoso, tangina. Sana pag nagkaanak ka, maging babae. Tapos kay Ann magmana. Ewan ko lang kung maging proud ka pa pag dumating yung panahon na sabihin sa'yo ng anak mo na, Papa, pangarap ko pong maging katulad ni Mama. Puta! Payag ka nun? Taba ng utak nito ni Yung Sinyo, girlfriend mo no? minamanyak ng iba? Halos mga katropa mo pa? Mismo ngang si Arik umamin na. Pero okay lang daw yun sa kanya. Kasi ang motto niya, at least hanggang Jakul lang naman sila. Putay, hindi mo na nga dapat kinusinte. Ipinagmamalaki mo pa. Proud na proud siguro yung tatay mong pastor sa kanya. Di ka pa rin maiwan-iwanan ni Ann kahit alam niyang binubugaw mo na siya. Para maging mabenta, bagsak presyo ang laman. Mura. Yan ang girlfriend niya. Puta! Ginawang puhunan ng hinaharap para sa hinaharap niya. Paano ba naging sexy yun? Kung binababoy ng iba, pinagpalit ang puri para sa papuri nila? Oo, may maganda siyang image pero ang laswa ng imahe niya. Maganda nga siyang modelo pero di siya magandang modelo para sa iba. Ngayon tatanungin kita, kung masaya ba akong kabatel pag di ako nagpapatawa? O baka yung mga hurado magreklamo kasi yung tira ko hindi rekta kay Gago. Hindi naman kasi to battle eh. Threesome to! Tsaka yung pagkapanalo, wala na akong balak makamit. This is not a winning piece of shit. I just want to destroy your relationship! So yun na nga yung mainit na part nung battle na yun. Yun yung portion ni Sinyo. Diba? Medyo nakakalibang siya sa mga binitawan niyang words. Yun nga lang, medyo nakaka-offend yun sa side ni Ann. So yun na nga, ito yung take ko dyan. Hindi naman sa sinasabi kong tama yung ginawa ni Sinyo. Ang sinasabi ko lang naman, or masasabi ko lang naman dito, kasi nabalitaan ko, magdedemanda daw yung, I believe, yung mommy ni Ann Mateo. Hindi ko kilala yung Ann, actually. Pero, based dun sa mga nabasa ko kanina, magdidemanda nga daw dahil sa mga words or sa mga linya na binitawan ni Sinyo during the battle. Well, unang-una, hindi naman natin masisisi yung nanay ni Ann Mateo kung magdidemanda man siya or sumama yung loob niya dahil sa mga linyang binitawan ni Sinyo dun sa battle, kasi naman talaga, medyo harsh naman talaga yung mga binitawan niya. Nanay yan, magre-react talaga yan. Lalo na, yung anak niya, babae, nababastos, pinagtatawanan ng maraming tao. Yun na nga lang dahil din sa mga words na binitawan during the flip-top battle. Pero, kailangan din naman nating tandaan na hindi naman din natin pwedeng sisihin si Sinyo dahil sa mga binitawan niya kasi battle nga yun eh. Ibig sabihin, hindi mo dapat yung sineseryoso. At sa battle na yun, sa pagkakaalam ko, gagamitin lahat gagamitin ng impormasyon, personal information, ibabato sa'yo para lang manalo sila sa battle na yun. Ganun yun eh. Kaya hindi mo pwedeng sisihin si Sinyo kung ano man yung mga words or yung mga linya na binitawan niya during that specific battle. Siguro, kung meron man tayo ditong dapat sisihin, hindi yun si Ann, hindi yun yung nanay ni Ann, hindi rin yun si Sinyo. Si Shay yun. Alam niyo ba kung bakit? I'll give you several or multiple reasons kung bakit si Shay. Una, nung pumasok ka or nung nagsimula kang mag-battle dyan sa flip-top, alam mo na pwedeng makalkal yung mga impormasyon, personal man or hindi. Alam mo na gagamitin yun ng mga makakalaban mo para manalo sila sa battle. Hindi yun iba sa'yo. Kasi ginagawa mo rin naman yun eh. One time napanood ko yung battle nyo ni, sino nga to yung nakakalbo na? Si
Oh my God, si Looney, yun. Nakita ko rin kung gaano ka-harsh yung mga binitawan mo. Yun nga lang, hindi kasing harsh ng binitawan ni Sinyo. Pero alam mo, na ganun umatake, na ganun ang atake dapat ng mga lumalaban sa flip top. So dahil nga alam mo rin na pwedeng magamit or makaladkad yung pangalan ni Ann. Sabi nila, actually, when I checked the photos earlier dun sa Facebook, tsaka dun sa YouTube, yung Ann pala medyo sexy manamit. At dapat kasi Shay, hindi mo na lang dinisclose sa madla na jowa mo siya, na girlfriend mo siya. Kasi the way how your girlfriend, alam mo yun, yung manamit, medyo sexy nga din. Kaya siguro ganun. Pero I don't think naman na kay Sinyo, personal yun. Ginamit niya lang yung na-atake kasi nga, yun yung nakikita niya eh. Yun yung alam niya na pwede niyang ibato na parang advantage na para manalo at ikakatuwa naman ng audience. Pangalawa, may nakita ako na post ni Shay na parang hindi niya daw kasalanan to, na ganun, parang naghuhugas kamay. Unang-una kasi nga, like dun sa unang reason ko kanina, hindi naman makakaladkad yung pangalan ni Ann Mateo sa usapan na yun kung hindi mo siya girlfriend. Or kung girlfriend mo man siya, dapat hindi mo na lang din disclose. Kasi nga, unang-una, gagamitin nga yun ng mga kabattle mo para manalo sa competition, right? Pangatlo, Shay, kung may haharap man sa mami ni Ann, kung meron mong mag-i-explain sa mami ni Ann, hindi dapat yun si Sinyo. Ikaw yun. Kasi unang-una, dapat mong ipaintindi sa kanila kung ano yung career na meron ka. 'Di ba? Pag binabash ka, hindi naman yun kasalanan ng mga nang babash sa kanila eh. Pumasok ka sa ganong career, nag-flip top ka, natamaan yung girlfriend mo, so yun, cargo mo yun. Kasi unang-una nga, dinisclose mo na kayo. So, kailangan mong i-explain nyo sa parents ni Anna, kasi ganito po yan. Ito po talaga yung kalakaran dyan. Diba? Although, alam naman natin na medyo below the belt talaga yung mga tira ni Sinyo dun sa battle, pero hindi naman niya yung kasalanan. Laro yan eh. Laro yan para manalo. Katulad na nga lang din ang sabi niya Makagago, yung nanonood ako kanina sa YouTube sa boxing, kapag ikaw, sinuntok ka, namatay ka, kasalanan ba nung kalaban mo yun? Hindi. Kasi unang-una, bago ka pumasok doon sa ring, alam mo na kung ano yung pwedeng mangyari. So, alam mo na yung mga consequences. So, wala kang pwedeng sisihin. 'Di ba? Pang-apat. Nasa na ba ako? Pang-apat na ba ako? Basta yun na yung susunod doon. So, siguro dapat mo rin sabihan si Ann Mateo na kahit papaano, Shay, na magdamit na medyo conservative man lang para hindi man lang siya binabastos nung mga tao sa paligid mo. Kasi nga, andyan ka na sa career na yan eh. So, it's either you or her will change lifestyle. So, kung ayaw mo na nababash yung jowa mo, di tumigil ka na sa flip top kasi ganun talaga. Again guys, wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang na yung flip top battle na yan, isang laro yan. So, I will not say anything against Sinyo kahit na medyo tagilid nga or hindi naman tagilid, medyo harsh yung mga binitawan niyang salita against Shay's girlfriend, which is Ann Mateo. Ganun talaga. Yun yung way niya para manalo eh. Yun lang talaga, nagamit lang talaga yung girlfriend kasi nga kasalanan din ni Shay kasi unang-una dinisclose na sa madla. Yun talaga yung pinagmula nun eh. Yun yung bottom line nun. Yun yung root cause kung bakit naging ganun yung resulta. So, hindi ako agree na dapat idemanda si Sinyo kasi unang-una laro po yun, 'di ba? Laro yun eh. Hindi dapat seryosohin. Kahit na alam mo na ganun yung mga pato niya or mga patama niya. Wala tayong magagawa. Diba? Alam ko na marami din sa inyo na hindi mag-a-agree dito sa opinion ko. Well, kayo po ang bahala kung gusto niyo rin po ako i-bash. Nasa sa inyo po yan. Ang sinasabi ko lang naman, kung ayaw mo na i-bash ka ng iba, kung ayaw mo na makarinig ng hindi magandang bagay sa iba, then you have to decide, diba? Kung ano yung mga information na dapat mo bang i-disclose sa madla or sa ibang tao. Kasi hindi lang yan sa flip top battle guys, sa totoong buhay. Kung ano yung mga dinisclose mong information, pwedeng gamitin yun ng mga tao sa paligid mo para sa it's either ikagaganda ng career mo or ikasisira ng career mo sa future. Diba? So yun na lang muna so far, medyo mainit yung topic.
Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa panonood ng video na ito. If you like this video, please click the thumbs up button and mag-subscribe na rin kayo para ma-notify kayo sa mga videos na gagawin ko. This is just my third video na in-upload sa YouTube. My reaction video. I hope you guys liked it. I'll see you again next time. Thank you so much. Again, happy Sunday. Mag-church po tayo. It's Sunday. Let's give time for God. Love, love, love. Mwah.